na dapat taglayin natin bilang mga tagapagsunod ng ating Panginoon, bilang manggagawa sa ubasan ng ating Panginoon. Diba? We talk about the soldier, we talk about the athlete, and the farmer. So today, we will talk about the admonitions for Christian way of living. Alam natin mga kapatid, ito po yung binahagi ko last Friday. And if you are here last Friday, the same message that you will be hearing from me today. Dahil ayaw natin magkaiba ang message po ng Friday and Sunday. Alam natin isang simbahan ito. Kaya kung ano po yung ibinabahagi sa Friday, yun din po yung ibabahagi natin sa Sunday. Para iisa lang po yung ating kaalaman at iisa ang ating paglago sa salita ng ating Panginoon. So ano bang ibig sabihin ng admonition? Admonition yung parang hinihikayat tayo, pinapaalalahanan, no? At sabi nga natin, meron nandun yung mga paalala ng ating Panginoon sa mga bagay na dapat nating taglayin sa ating pamumuhay bilang kanyang mga anak at bilang Kristiyano. At sa ating pong pag-aaral sa hapon na ito, tunghayan po natin ito sa 1 Timothy chapter 6 verses 11 to 21. At ito yung mga admonition ni Paul kay Timothy nung siya'y sumulat sa kanya, no? At alam natin mga kapatid, itong mga admonition na ito na ibinigay ni Paul para kay Timothy, ayun din ang admonition ng ating Panginoon Diyos sa atin bilang kanyang mga anak. So sama-sama po nating basahin ito, chapter 6 verses 11 to 21. Ang sabi po dito, "But you, man of God, flee from all this and pursue righteousness, godliness, faith, love, endurance, and gentleness. Fight the good fight of the faith. Take hold of the eternal life to which you were called when you were made your good confession in the presence of many witnesses. In the sight of God who gives life to everything, and of Christ Jesus who, while testifying before Pontius Pilate, made the good confession, I charge you to keep this command without spot or blame until the appearing of our Lord Jesus Christ, which God will bring about in His own time. God, the blessed and only ruler, the King of kings and the Lord of lords, who alone is immortal and who lives in unapproachable light, whom no one has seen or can see, to Him be honor and might forever and ever." So, verse 17, "Command those who are rich in this present world not to be arrogant, not to put their hope in wealth, which is uncertain, but to put their hope in God, who richly provides us with everything for our enjoyment. Command them to do good, to be rich in good deeds, and to be generous and willing to share. In this way, they will lay up treasures for themselves as a firm foundation for the coming age, so that they may take hold of the life that is truly life. Timothy, guard what has been entrusted to your care. Turn away from godless chatter and the opposing of ideas of what is falsely called knowledge, which some profess, and in so doing have wandered from the faith. Grace be with you." So purihin ang Panginoon sa kanyang mga salita sa hapon na ito. Tayo po'y manandali ang manalangin muna sa ating Panginoon. Diyos Ama na dakila at tapat, kami po'y sama-sama lumalapit sa pangalan ni Jesus, nagpupuri, nagbibigay parangal at pagsamba, O Diyos, sa iyong banal na pangalan, Ama. Ikaw ang Panginoon na karapat-dapat na pulihin, at sa aming pong pakikinig ng iyong mga salita, O Lord, ay patuloy mong pagpalain ang aming mga puso, O Lord. At nawa sa aming pong mga buhay, ikaw pong maitaas, O Lord God. Nawa, Panginoon, ay maisa puso namin itong mga admonition na ito na ibinibigay mo sa amin, O Lord God. Na tunay lamang, Ama, na kami mga anak mo, Panginoon, at nararapat lamang, O Lord God, na paalalahanan mo kami, O Lord God, at hikayatin patuloy sa aming mga buhay upang makapamuhay kami ng tama, kaaya-aya sa iyo, Panginoon. Pinupuri ka namin, Ama, pinasalamatan. Ito pong aming dalangin at samo sa tanging pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. So, admonitions for Christian way of living. Alam natin mga kapatid, ang Biblia, sabi nga natin, we talk about the word of the Lord, yung kasulatan ng mga salita ng ating Panginoon ay punong-puno po ito ng mga admonition. From book of Genesis down to the book of Revelation, ito ay mga sinulat ng ating Panginoon in the way of admonishing people when it comes to their lives as people of God.
Pag sinabi nating mga admonition, mga kapatid, paano ba natin i-define ang admonition? Pag sinabi nating admonition is a piece of advice or encouragement that serves also as reminder and warning concerning a person's behavior or way of life. Ibig sabihin, pag binibigyan pala tayo ng admonition, nino man, ng tao o ng Diyos, ito'y may kinalaman patungkol sa ating pong behavior, yung ating character. At the same time, the way we live. At nararapat lang po, kung makikita natin dito sa definition natin, ito as a way of advices and encouragement. Nararapat na patuloy tayong hikayatin ng ating Panginoon sa ating pamumuhay bilang Kristiyano. It serves also as a reminder. Pinapaalalahanan tayo. Alam natin, makakalimutin lagi tayo. Madali tayo makalimot sa lahat ng mga bagay. Lalo tigit sa lahat, patungkol sa mga salita ng ating Panginoon. Kaya lagi tayong pinaalalahanan ng Panginoon. Maraming beses, si Peter, lagi siya nagsusulat sa mga mananampalataya. It is a way of reminding them always. Kasi napakadali nating malimutan lagi yung mga bagay na binigay na sa atin ng ating Panginoon. At napakaganda rin na ang admonition din ay hindi lang para paalalahanan tayo as a way of reminder, but also admonition is also a way of warning us, mga babala ng ating Panginoon. Punong-puno po ng babala ang ating Diyos sa kanyang mga salita. Kung kaya nga po, ito ay nararapat lamang ng kapatid na tayo laging magkaroon ng babala sa ating Panginoon upang hindi lang tayo makalimot sa mga bagay na tinawag ng Panginoon sa buhay natin, kundi alam natin mga kapatid na meron pong mga danger wherein we can fall from where we are, that we can also, there's a danger for us to abandon our faith. Sabi nga ng Panginoon, on the last times, people will abandon their faith. Hindi mo pwede sabihin, malakas ako, Panginoon. Hindi mo sabihin, ako'y nagdadasal. Hindi natin pwede sabihin, ako'y nagsisimba. Ako'y na lingkod mo, Panginoon. But then, alam natin mga kapatid, kung hindi tayo magiging tapat sa ating pong paglakad, sa ating presensya sa ating Panginoon, by way of reminding always ourselves, no? As a way of warning ourselves, then alam natin mga kapatid na pwede pa rin tayo mapawalay where we are now in our walk with the Lord. So these admonitions, sinulat pala itong mga admonition ng ating Panginoon through the writer of the Bible as a way of commandment. Kaya kung mapapansin nito sa salita ng ating Panginoon, puno-puno ito ng mga commandment, ng mga bagay o batas na gusto ng Panginoon na sundin natin itong mga commandment na ito upang ito'y pamantayan ng ating pamumuhay. Hindi po ito para to burden us, but yung mga commandment na yan ng Panginoon ay binigay ng Diyos upang ito ay maging gabay natin kung paano tayo mamuhay bilang mga anak ng ating Panginoon. It is a way of telling us how to live as people of the Lord. Not only admonition is written as a way of commandment to us, also, the Bible is full of admonitions as a way of encouragement. Kaya yung itong Bible po, punong-puno ito ng mga paghihikayat sa atin, mga encouragement upang magpatuloy. Alam natin mga kapatid, ang dami nating dinadana sa ating buhay bilang mga anak ng Panginoon. Hindi po madali ang ating buhay. At ibang mga pagsubok, mga kapighatian ang ating pong dinadala sa ating buhay at napaka-importante that we need always to be encouraged by God. At ini-encourage tayo ng ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Kaya kapag mga nangihina tayo, sometimes nadadala tayo ng ating mga dinadala sa ating pong mga buhay, napakaganda naman at napakainam at napakasarap na kapag tayo nagbabasa ng Panginoon, nai-encourage tayo niya. Amen. Okay, nagpapatuloy sa ating pong pagdakad sa ating Panginoon. Bagamat mahirap, ang napaka-inam naman ay hindi tayo po naghihirap mag-isa. Kasama natin ang ating Panginoon Diyos. Na hindi po natin hindi natin kailangan mamuhay ng nag-iisa, but then alam natin na ang Panginoon Diyos ay hindi tayo iiwan, no? Hindi man tayo pababayaan. So yung admonition din is a way of remembrance. Kaya nire-remind tayo ng salita ng Panginoon. Kaya patuloy tayong nire-remind niya. Kaya yung mga admonition na yan is a way of reminding you always.
From time to time, nire-remind tayo ng Panginoon ng mga bagay patungkol sa ating buhay. And at the same time, admonitions also is a way of warning. Nandun yung mga babala ng Panginoon sa atin upang sa pamagitan ng mga warning na yan ay hindi tayo mahulog sa mga bagay na ikapapahamak natin. Kaya napakaganda na tayo po bigyan ng babala ng ating Panginoon sa ating pamumuhay bilang mga mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo. Okay, so in our passage today, kung makikita natin mga kapatid, Paul not only gave several instructions to Timothy, but also he admonished and charged him as a young leader, especially on the things he needed to teach the believers under his care. Sino ba si Timothy? Kung pag-aaralan natin si Timothy, mga kapatid, isa siya as a young pastor in those times, in the time of Paul. Katuwang siya ni Paul sa gawain in those days. At dahil binigyan siya ng pagkakataon ng Panginoon upang maging kasangkapan ng Diyos sa pagbabahagi ng salita ng ating Panginoon, as a young pastor, as a young leader, napaka-importante na bigyan siya ng instruction ni Paul kung paano siya mamumuno, kung paano siya magkikare sa mga tupa ng ating Panginoon na pinagkatiwala sa kanya ng ating Panginoon. Kaya nga, mapapansin natin yung 1 Timothy tsaka yung 2 Timothy, napakaraming instructions na binigay si Paul sa kanya upang maging gabay, maging to instruct him how to lead, how to also to take care of the people. At the same time, punong-puno rin niya ng mga admonition. Yung mga he charged this young pastor on how he will able to live. At the same time, how he will able to teach and at the same time care for those people under his has been given to him by the Lord. Okay? Now, kung pag-aaralan natin yung buong 1 Timothy, ano ba yung makikita natin dito? Tingnan natin, napakapunong-puno ito ng mga admonition ni God kay Timothy through Paul. Sa chapter 1, ina-admonish niya si Timothy by way of warning. Sabi nga natin, ang admonition is a way of warning. Ano ang babala ng Panginoon kay Timothy as a young leader, as a pastor sa chapter 1? Nando yung warning ni Lord against false teachers. So, ibig sabihin, dito sa chapter na ito, nando yung admonition ni Lord, hindi lamang kay Timothy, but also to remind or to warn the believers in those times under His care that there are also false teachers, sabi ng Panginoon, through Paul kay Timothy. Sa chapter 2, ina-admonish niya si Timothy regarding what is worship is all about. Kaya kung pag-aaralan natin yung kabanata 2 ng 1 Timoteo, nandun yung how, maraming instruction si Paul na ibinigay kay Timothy regarding what is worship o how do we worship God o yung order of worship na makikita natin sa chapter 2. Sa chapter 3 naman, binigyan niya ng admonition si Paul kung paano ba ang isang overseer, ano bang itong mga deacon na itinalaga ng Panginoon sa kanyang iglesia. At doon natin makikita yung mga pamantayan, mga qualification, yung mga tasks na dapat gampanan ng isang overseer na itinalaga ng Panginoon. As a deacon of the Lord, ano ba ang qualification nito? Ano ba yung mga tasks na ibinigay dito? At makikita natin sa chapter 2, doon binigay ni Paul ito kay Timothy regarding this. Chapter 4, ano bang makita natin dito? Ina-admonish niya rin si Timothy to be a good minister of Jesus Christ. Alam natin mga kapatid, bawat isa sa atin ay minister of the Lord. Hindi mo pwede sabihin, hindi ako minister of the Lord. I am a minister of God. Sabihin mo sa sarili mo. Lahat tayo mga minister of the Lord. It's because tinawag tayo upang to minister the word of the Lord. Sabi nga ng Panginoon, preach the gospel to all nations. It means to say, bawat isa sa atin ay itinalaga ng Panginoon to become His minister of sharing the word of the Lord. Amen. Bawat isa sa atin ay dapat nagbabahagi, nagkakalat, o naghahasik ng magandang balita, at dahil diyan, bawat isa sa inyo ay ministers of God. Now, at the same time, si Timothy is also a minister of the Lord. Kaya nga, ina-admonish ni Paul si Timothy upang maging good minister of Jesus Christ. It means to say in our lives, we are also being admonished by the Lord to become good minister of Jesus Christ and to set an example among believers. Napaka-importante mga kapatid na bilang mga nakakilala sa ating Panginoon Diyos,
na nakakita ng liwanag, dulot ng liwanag ng ating Panginoon Jesucristo, that we need to set an example, not only among believers, but to set an example among people around you. Napaka-importante na ang buhay dapat natin, mga kapatid, ay ginugugol natin to set an example for those people na hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon. Kaya napaka-importante dapat ang buhay natin ay nag-iiwan tayo ng great example, ng mga modelo, hindi lamang sa inyong mga pamilya, sa inyong mga anak, kundi pati na rin sa mga tao nasa paligid natin. Nagiging modelo kayo sa inyong mga madam, sa inyong mga employer. Napaka-importante po yan. Kasi kung pareho kayo ng employer ninyo, then anong kaibahan ninyo sa kanila? Dapat nagsiset kayo ng example. Alam nila na kayo mga Kristiyano, alam nila nagsisimba kayo every Sunday. So ipakita ninyo talaga kung sino kayo. No? Kaya magsiset kayo ng example sa kanila. By way of what? Yung pakikitungo ninyo sa kanila. Kung paano kayo makikipagturo, paano kayo makipag-usap, kung paano kayo maglilingkod sa kanila, ito ay nagbi-minister sa kanila yon. At doon nila nakikilala ang Panginoon sa pamagitan ninyo. Doon nila nakikilala, ay ito pala, ganito pala ang mga Kristiyano, ganito pala ang mga nakakakilala kay Jesus. Kung ganun tayo nakikita ng ating mga employer, then praise be to the Lord kasi nakaka-minister kayo sa inyong mga employer. Ganun din naman sa chapter 5, ina-admonish ni Paul si Timothy by way of advices. Sabi nga natin, mga advices, mga encouragement regarding what? Regarding about widows, yung mga elders, yung mga slaves. And then sa chapter 6, yung ating pong binasa ngayon, natin yung admonition ni Paul regarding what about contentment, about love of money, and then he talk about final instructions when he end up this letter. Okay? Now, in our passage, kung nakikita natin, yung binasa natin kanina, ang dami pong admonition na ibinigay si Paul kay Timothy nung siya'y patapos na nitong letter. Alam niyo mga epistle, ang ibig sabihin niyan, sulat. Kaya nga, pag we talk about the epistle of Paul, to Galatians, epistle of Paul to Corinthians, mga sinulat yan ni Paul. Parang way of letter na sumusulat siya sa mga mananampalataya niya in those times at ito ay pinababasa niya inside the church. At yung mga epistle, ito sa form of letter, mga letter yan. Kaya kung mapapansin ninyo, sa umpisa, nandun yung pagbati nga, tapos nilalaman ng sulat at at the end of the letter, nandun yung kanyang ending words. No? At dito natin makita, nung siya'y patapos na dito sa letter na kay Timothy, sa 1 Timothy, binigyan ni Paul ng iba't ibang mga final admonition si Timothy na alam natin mga kapatid, ito ay admonition din ng Panginoon sa bawat isa. Now what are these things? Ano ba yung binigay ni Paul sa pagtatapos ng kanyang sulat na ito para kay Timoteo na yun ay admonition ni God sa bawat isa sa atin as a way of paalala, as a way of paghihikayat sa atin, as a way of warning and reminding us na yun din ang gusto ng Panginoon sa ating buhay, na gusto tayo mahikayat ng Panginoon, mabigyan ng babala, paalala upang sa mga bagay na dapat nating laging taglayin bilang kanyang mga anak. First thing from that admonition, makita natin ay on verse 11. Ano admonition ni Paul kay Timothy sa verse 11? Flee from the love of money and pursue godly virtues. Ang sabi po sa verse 11, but you man of God. Now, who are men of women of God here? Tayo, di ba? We are men of women of God. So, bawat isa sa atin, ito'y para rin sa atin. Tinawag kayo ng mga lingkod ng ating Panginoon Diyos. Sambahayanan kayo ng ating Panginoon Diyos. Kaya ito pong admonition na ito na ibinibigay ni Paul kay Timothy ay para rin sa bawat isa sa atin. Why? It's because it is easy for us to fall on what? Love for money. Hindi mo pwede sabihin na ako'y Kristiyano, hindi ako mahuhulog sa kasalanan na yan. Hindi mo dati pwede sabihin yan. Ang lakas ng hatak ng mundo pagdating for love of money. Kaya nga sabi doon, love of money is the root of all kinds of evil. Marami po, even Kristiyano, nalalaglag sa kahinaan na yan. Kaya ang sabi ni Paul kay Timothy, sabi nga niya, siya'y isang leader, pinaalalahanan siya ni Paul. Flee
But you, man of God, because you are a man of God, because you are women of God, then flee from all this. Ano ba yung this dito? Kung sa verse, sa umpisa, makikita ninyo, from verse 1 to 10 of chapter 6, ang tinutukoy dito na this dito is love of money. Kaya ang sabi ni Paul, free from the love of money, but instead, pursue what? Manatili kayo, magpatuloy kayo saan? Sa mga Christian virtues, yung mga magandang bagay. Ano yun? Righteousness. Ipurso daw natin yung righteousness, yung godliness, yung faith natin, yung pagmamahal, yung endurance and gentleness. So yun yung ina-admonish niya si Timothy regarding it. We are to be filled with contentment out of the things that God is providing us. Now, how do we escape ourselves from the love of money? Isa po yan. Iisa lang. Kung gusto natin na huwag tayo malaglag at magkasala for love for money or love of money, maging kontento sa ibinibigay ng ating Panginoon Diyos. Amen. So contentment is the key for us not to fall into love of money. Kasi kung kontento ka sa ibinibigay ng Panginoon, hindi ka na maghahanap. No? Kasi kung hindi ka kontento sa binibigay ng Panginoon, just the time na talagang yan yung ikapapahamak natin. Yun yung time na talagang gagawa ka ng paraan upang madagdagan yung mga binibigay ng Panginoon sa atin. No? The time to the point that kahit yung ibang mga tao, sabi nga natin, they fall on corruption. Diba? Alam natin po kung paano po nasisira ang sambahayan ng isang nasyon kapag ito, ang korupsyon ay nandun lagi. Na they want easy money, sabi nga natin. No, to the point na kahit magkumita, magkaroon ng pera, kahit bawal o illegal, gagawin para lang magkaroon ng pera. Pero for us, as believers in the Lord, because alam natin, ng ating buhay ay nasa Panginoon, hindi natin kailangan talaga na mag-work for money because it is God who support, it is God who supply of all our needs. Amen. Ang Panginoon Diyos ay nagbibigay pagpapala sa atin, kaya ang ating reliance, ang ating dependence is upon the Lord only. So, narapat lang that we need to be contented. Ang sabi nga ni Paul dito, no? Contentment will keep us from foolish and harmful desires and covetousness. Diba? Isa sa mga commandment ni Lord sa 10 Commandment, thou shall not covet. Okay? When you are coveting, no, yung parang laging nandun yung inggit mo, yung laging gusto mo laging maging meron kang ganoon, nakikita mo kasi na ganoon yung kapitbahay mo, o yung ganoon si kapatid, no? Gusto mo rin maging ganoon. No? So, nandun yung covetousness natin. To the point na gagawin mo lahat ng bagay para lang magkaroon ka nun. To the point that sabi nga natin, kahit magkautang-utang ka o gumawa ka ng mga bagay na hindi tama, basta lang magkaroon tayo ng ganon. That's covetousness, mga kapatid. And that's why, in our lives, we don't need to fall into harmful desires and covetousness. And how do we don't do that? By way of being contented. Maging kontento tayo. It's because sabi ng Diyos, people who want to get rich, sabi ni Paul doon, fall into temptation and trap that leads them into ruin and destruction. Ang ipapahamak daw ng lahat ng tao is when they have that kind of love for money. Okay? Because it is the root of all kinds of evil. So we are admonished here to flee from the love of money, for it is the root of all kinds of evil. Sabi ng Panginoon, some people who are eager for money have wandered away from faith. Sabi ni Paul, dahil sa kanilang desire na yumaman, they want to get rich. Ang sabi ni Paul, some of them, they wandered away from their faith. And it is possible also in our lives today. We are to flee from the love of money with contentment, and we need to pursue godliness. Ang sabi po sa Hebrews 13:5, mga kapatid, keep your lives free from the love of money. Yan ang sabi po. So, hindi lang si Paul ang nagsasabi nito. Even yung writer ng Hebrew,
Sabi nila, hindi nila kakilala yung nagsulat ng aklat ng Hebrew. They said they consider it Paul who wrote it, pero yung iba naman, hindi, ang kanilang pagkakaintindi, hindi si Paul ang nagsumulat ito. But whether it is Paul or whether it is another writer who wrote Hebrew, pero yung writer ng Hebrew, ganun din ang sinasabi ni Paul. Keep your lives free from the love of money and be content. Maging kontento tayo kasi doon lang tayo, hindi tayo magpo-fall from the love of money. Kung tayo marunong maging kontento of what God has given us. Because, bakit kailangan natin maging kontento? Bakit kailangan natin hindi mag-fall into love of money? Ang sabi doon, God says, because God has said, never will I leave you, never will I forsake. Amen. Kaya nakikita tayo magtiwala sa Panginoon. Kasi ang pangako ng Panginoon, hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan. Kaya kapag nandun po yung pangako ng Panginoon, doon tayo umaasa sa Diyos with contentment, then I believe hindi tayo magpo-fall dito sa klaseng ng kasalanan na yan, wherein this is the root of all kinds of evil, and that is the love for money or the love of money. Now, godliness requires certain virtues. Kaya nga sabi ni Paul, flee from all these things, free from the love of money, but pursue. Instead of desiring illegal things o yung mga bagay na ikasasama natin, ang kailangan daw natin i-pursue sa ating buhay ay yung mga iba't ibang mga qualities na makakadagdag o sabi nga natin, yung mga qualities na yan na dapat taglayin natin bilang mga mananampalataya ng ating Panginoon. Ano itong mga qualities na ito? Una, sabi itong pursue righteousness. Di ba sa nakaraang anniversary natin, ang ating pong theme is that the Lord, our righteousness. It means to say, ang righteousness natin ay hindi po kaya nating i-earn sa ating mga sarili. Wala tayong righteousness. Kasi ang sabi sa Bible, there is no one righteous, not even one. So, when we pursue righteousness, it is not coming from you, but it is coming from the Lord. So, when in our lives, we are called to pursue righteousness. It is a kind of righteousness not of our own, but righteousness that comes from Jesus Christ through faith. So, it is not righteousness by working on it because you cannot work your righteousness. Sabi nga natin sa anniversary, hindi natin kayang pagtrabahuhan o i-earn yung righteousness natin kasi kusa lang itong ibinibigay ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya at pananalig sa Kanya. Okay? So, righteousness, when we talk about righteousness, ano bang ibig sabihin nun? Pag sinabi natin righteousness, is talk about being holy. Being pure and right in the kind of life that you live. Gusto ng Panginoon na maging matuwid tayo sa ating pamumuhay bilang mga taong tinawag maging banal, maging pure, at maging right sa mata ng ating Panginoon Diyos, at sa maging right sa lahat ng ating pong pamumuhay. So first that we need to do is to pursue righteousness. Sabi ni Paul, pursue what? Pursue your faith. Lahat tayo may pananalig sa Panginoon. Yes, binigyan tayo ng pananalig ng Panginoon. Faith is very important aspect of our Christian life. Tanggalin mo ang faith mo, sigurado mga kapatid, hindi na tayo magsisimba, hindi tayo lahat-lahat ng mga gagawin. Because it is the faith who continuously encourages us, who bring us always in our walk with God. Kaya napaka-importante po yung faith natin. We are to continue to live out of our faith in the Lord. Napaka-importante po yung pananalig natin sa Panginoon. Kapag nawala yung faith, hindi na tayo magtatrust kay Lord. Kaya tayo patuloy na nagtitiwala, umaasa sa ating Panginoon is because yung faith, yun ang dadala ng faith sa ating buhay. Kapag tinanggal natin yung faith, then ang laki ng impluensya nito sa ating buhay, no? The way we will live. Sabi nga natin, no, makikita natin yon. So third, we need to pursue love. Yung pagmamahal natin sa ating Panginoon. Why? It's because our motivation of doing things in life should be done out of love for God and love for others. Sabi ng Panginoon, which among the commandments are we need to consider. Sabi ng Panginoon, two only. And these are the two greatest commandments. Love the Lord thy God with all our heart, soul, mind, and strength.
And then second is to love your neighbor as you love yourself. At sabi ng Panginoon, kapag natupad daw natin yan, 2 greatest commandment na yan, natupad na natin yung lahat ng commandment. So nakasalalay pala ang kautusan ng Panginoon sa pagmamahal sa Diyos at sa pagmamahal sa kapwa. Kagaya ng pagmamahal mo sa sarili mo. Kaya kung titingnan natin dito, kailangan natin yung lahat ng mga bagay na ginagawa natin sa buhay. Patungkol sa pamilya, patungkol sa sarili mo, patungkol sa ating yung mga employer, patungkol sa Diyos, ito'y patuloy nating ginagawa sa pamagitan ng pagmamahal na tinanggap natin sa ating Panginoon Diyos. Kaya nga napakadali magmahal ng kaaway, napakadali magmahal ng mga bagay, ng mga tao na sometimes nakakasakit sa atin is because yung pagmamahal na yan ay hindi nakasalalay sa atin, kundi yung pagmamahal na tinanggap natin sa ating Panginoon. So, we are called to continue to pursue love in our lives. We have to pursue endurance. Kasi iba't ibang mga pasakit ang pinagdadaanan natin sa buhay natin. Yung mga pasakit, mga sufferings, mga pain, yung mga bagay na tinataglay natin sa ating buhay, we need to endure all those things as believers in the Lord. This includes sufferings and trials no matter how hard it is. Kahit ano man ang hirap natin, we are called by the Lord to endure all things as good soldiers of the Lord, sabi doon. As faithful stewards of God, manatili tayo. And we need to endure. Kailangan natin ng endurance from the Lord. Kaya nga, yung endurance na yan ay nakasalalay hindi sa atin, kundi sa ating Panginoon Diyos. And then, we need to pursue gentleness. To be gentle or meek is to be filled with humility and kindness. Kaya sabi ni Paul, sa unang admonition niya kay Paul, free from the love of money and then pursue all these qualities. Pursue righteousness, pursue faith, pursue love, pursue endurance and gentleness. So yun yung unang admonition niya kay Timothy. Pangalawa niya, na inadmonish niya si Timothy is that, sabi doon, at sabi nga natin, bakit kailangan natin magkaroon ng mga qualities na yan? Righteousness, faith, love, endurance, gentleness. Okay? Ang sabi po ni Peter, if we have all these qualities in increasing measure, we will not be, you will keep you from being ineffective and unproductive on your knowledge of the Lord Jesus Christ. Ibig sabihin ng Panginoon, gusto niya maging productive tayo sa buhay natin. Gusto niya maging effective tayo sa ating kaalaman sa ating Panginoon Diyos. At paano tayo magiging productive, magiging effective sa kaalaman sa ating Panginoon Diyos? Kailangan daw nating taglayin yung mga qualities na yan. In increasing measure. Pag sinabi nating increasing measure, lumalago. Hindi stagnant. Kapag sinabi nating righteousness, faith, love, endurance, gentleness, lumalago yun. Hindi stagnant siya. Kaya pag sinabi natin, you are growing in love, patuloy tayong lumalago sa pagmamahal. No? Ibig sabihin, we are pursuing love in increasing measure. If you know how to love today, you need to love more tomorrow. Nahihigitan mo. Yun yung increasing measure na sinasabi ni Lord. Hindi tayo stagnant sa pagmamahal natin, kundi pati yung faith natin, kung ganito ang faith natin, then we have to grow more in our faith in the Lord. So gusto niya nag-i-increase tayo in all those qualities para maging effective at maging productive tayo sa ating pamumuhay ayon sa ating kaalaman sa ating Panginoon Diyos. Pangalawang admonition ni Paul kay Timothy, fight the good fight of faith and take hold of eternal life. Naniniwala po ba kayo mga kapatid that Christian life is a battle life? No? We are in a battle. Okay? Christian living is full of battles in life. Kaya nga meron kayong mga naririnig and sometimes maybe ito'y nasabi nyo rin na ikukumpara daw natin yung buhay natin nung hindi pa tayo nakakakilala ng Lord. Para bang mas marami akong pinagdadaan mga pagsubok ditong nakakilala kay Lord. Samantalang noon, nung hindi pa ako nakakakilala ng Lord, parang okay lang naman ang buhay ko. Okay? Marami nagsasabi noon, no? Na para bang nung magmula tayo nakakilala kay Lord, naging dumaan tayo sa napakaraming paghihirap, no? It's because we are called to live a life of suffering.
Sabi ni Jesus Christ, nung nagparito pa si Lord, He suffered to the point of dying on that cross. And similarly, as believers of the Lord, bilang mga followers, if I suffer, you will also suffer in my name. Ano in-expect mo? Better process? No. In-expect mo, si Lord naghirap, ikaw okay ka lang? No, sabi ni Lord, if I suffer here, if they persecute me, you will also be persecuted in my name. So in-expect natin dito, talagang pag straightforward tayo sa pagsunod kay Lord, asahan mo, kalaban ka ng mundo. Kalaban ka ng taong hindi nakakakilala kay Lord. You are enemies of this world. They will not treat you as their life. Okay? Kaya nga, kung nasa atin yun, sabi ni Lord, if you become friends of the world, then it is enmity with God. You become enemies of God. And so here, makikita natin, so our Christian life is a battle. And we are called by God to fight a good fight of faith. No, yung gusto ng Panginoon maging victorious sa atin, ang ating pabubuhay bilang mga soldiers of the Lord. We are to overcome every difficulties in our lives. Gusto ng Panginoon maging matagumpay tayo sa lahat ng mga pinagdadaanan natin, in sufferings, in terms of persecutions, by means of trials, sabi nga natin. We are being tempted in every way sa ating buhay. No? Napakapunong-puno tayo ng mga temptations. So, but God wants us to become good soldiers that we are able to overcome and we are able to fight a good fight of faith. Kaya napaka-importante po yung kanina, we need to pursue our faith. Kasi hindi tayo magkakaroon ng a good fight without faith. We cannot find victory if we don't have faith. Kaya doon natin pinaiira lagi yung ating pananalig, pananampalataya sa ating Panginoon. This is the reason that we are admonished to fight a good fight of faith. Although the battle belongs to the Lord. Di ba sa madalas sinasabi natin sa ating buhay, it is the Lord who battles for us. Yes, that's true. The battle belongs to the Lord. But then, even the battle belongs to God. He wants us still to put our faith in that Lord. In the Lord. Kaya napaka-importante po yung faith natin. So, fighting the good fight of faith involves running from sin and pursuing things as righteousness. Kaya nga, fighting a good fight of faith, yung we need to pursue yung mga qualities na yan sa ating pumumuhay. Even though it is so hard for us to live as believers in the Lord, but we need to grow into those qualities. Okay? As we continue to exercise our faith in the Lord, we are to take hold of the eternal life. Kaya nga sabi ni Paul dito, take hold of the eternal life. Panghawakan daw natin yung buhay na walang hanggan na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Natuloy lamang as we continue to battle with our lives, napaka-importante na tingnan natin, panghawakan natin yung buhay na walang hanggan na ibinigay sa atin ng Panginoon. Now, which you were called by God, sabi doon. When you made your good confessions in the presence of many witnesses. Nung tayo po'y tumanggap sa Panginoon sa mga nakapaligid sa atin, nung ibinigay natin, inilagak natin ang ating buhay sa ating Panginoon, binigyan tayo ng buhay na walang hanggan ng ating Panginoon Diyos. It means to say, when you are always thinking of, when you are taking hold of your eternal life, alam natin na you will able to endure. Alam natin, malalampasan natin ang lahat ng bagay na ito. Kasi at the end of that day, kahit naghirap tayo, at the end of that life is this eternal life na ibinigay sa atin ng Panginoon. Kaya hindi natin nahayaan na igupo tayo ng laban natin sa buhay ng anumang bagay na tayo po ay magiging defeated. Because God wants us to become more than conquerors in life. Amen. God wants us to overcome everything in life by the strength of the Lord. Sabi nga, I can do all things in Christ who strengthens me. Kakayanin natin. Amen. Kung kasama natin si Kristo. Hindi mo kaya kung ikaw lang. Amen. Pero kung kasama natin si Kristo, we can do all things in Christ because it is God who strengthens us. Kaya we find victory in every battle of our lives. Maraming beses mga Kristiyano, they are having defeated lives is because they rely on their own. But God, ayaw ng Panginoon na maging defeated tayo sa ating pabubuhay. Gusto niya maging victorious tayo. Kaya nga sabi nga, you are more than conquerors in Christ.
Panghawakan natin yun, mga kapatid. Kaya nga, magiging conquerors lang tayo in the Lord if you always rely on the strength of God, always rely on the Lord, so that we can really fight a good fight of our faith. Bakit dahil kailangan natin, we need to fight a good fight of faith? Because, ang sabi ni Paul, our battle is not flesh and blood. Ang sabi ni Paul, finally, be strong in the Lord, in His mighty power. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's scheme. For our struggle, for your battle, sabi ni Paul, is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. So yung battle natin is not physical, mga kapatid, is spiritual yan. It starts on your mind. Kaya yung devil, nandyan lagi yung temptation. No? Yung battle is always there in your mind. You will always be tempted to do something against the Lord. But you have to stand. You have to be strong in the Lord and to stand in His mighty power to overcome those temptations. Para hindi tayo madala nitong mga schemes of the devil. Itong mga pamamaraan wherein we battle not against flesh and blood, but we battle against rulers, against principalities and authorities of this darkened world. No, we battle with spiritual forces. Kaya nga napaka-importante, kaya nga kung makikita natin dito, sabi ni Lord, put on the armor of God. Suotin daw natin lagi yung baluti ng ating Panginoon Diyos because you are soldiers of Jesus Christ. Ikaw pa pupunta sa gera kung ating buhay Kristiyano ay punong-puno ng battle, tapos wala ka man ng baluti, talagang exposed ka sa mga pamaraan ng dyablo. But that God will give you the armor of God. Ano yung armor natin? Diba? Helmet of salvation. Okay, breastplate of righteousness. We have the belt of truth. We have the sword of the Spirit. This is the word of God. We have yung shield of faith. Okay, we have the sandals of bringing the good news of peace. So, buo tayo, may baluti tayo binigay ng Panginoon. And then, apart from this, above this, sabi ng Panginoon, you have prayer. Prayer is a very important, essential, powerful weapon na ibinigay sa ating Panginoon. To become strong, to win our battle, yung panalangin po ay napaka-importante. Upang tayo maging victorious sa ating pong paglaban dito sa mundong ito, sa ating pong pamumuhay. That's why we need to be strong in the Lord, rely on the power of God, continue to put on that armor of the Lord, and continue to pray. Put always your hope and faith in our Lord, so that we are able to become, sabi nga natin, victorious in this battle of our lives. Okay, now, third, makita natin doon, sabi ni Paul kay Timothy, keep God's command without spot and blameless. So, yung admonition niya kay Timothy, he called Timothy to keep God's command without spot and blameless. As sinabi niya, in the sight of God, who gives life to everything, and Christ Jesus, who while testifying before Pontius Pilate, made the good confession, I charge you to keep this command without spot and blame. Binigyan tayo ng bawat commandment ni Lord. Ang dami. Ngayon, anong gusto ng Panginoon out of this commandment that God has given us? Ang sabi niya, keep daw natin yung mga command na yan na ibinigay ng Panginoon without spot or blame. Ayun ang tanong. Paano magkakaroon ng spot and blame ang mga commandment ni God? Kapag hindi natin sinusunod. Kasi in the middle of the people, alam nila mga Kristiyano kayo. Alam nila mga tagapagsunod kayo ng Panginoon Diyos, ng Panginoong Jesucristo. Dahil hindi tayo marunong sumunod sa mga lituntunin, mga commandment, mga salita ng Panginoon. Sino ang nabe-blame? Tayo ba? No? So, nabe-blame, parang nagiging walang saysay ang salita ng Panginoon. It becomes parang hindi siya pure, hindi siya parang nagiging spot siya na merong bahid, merong pong blame, na parang pag nakikita yung pamumuhay natin, parang hindi ganun ka-powerful ang salita ng Panginoon is because you are not keeping it, you are not obeying it. Mga kapatid.
So ang nabe-blame sino? Yung salita ng Panginoon. Kasi kapag nakikita tayo ng mundo, ng mga taong na paligid sa atin, para bang hindi sila maniniwala, is because your life is more than, patunayan na parang walang saysay ang salita ng Panginoon sa buhay natin. Kasi nakikita niya tayo na parang hindi ganun ka-serious sa pagtupad sa salita ng Panginoon. So when we keep the commandments of the Lord, we keep it without spot and blameless by way of what? By obeying and applying it in our lives. If you don't apply the word of the Lord and the commandment of God and you don't obey it, then you are making it with spot and with blame. But if we know how to obey the commandment of the Lord, then it becomes spotless and it becomes blameless. Kaya nga napaka-importante yung how we keep the commands of God. Hindi lang po it helps us, but it helps us also to become what? Blameless and spotless. Alam natin mga kapatid, we need to preserve our lives. Parating na si Lord. Ngayon, paano ba natin makapanatili na tayo po ay maayos sa pamumuhay natin sa pagdating ni Lord? We need to be spotless and blameless. Ngayon, paano natin gagawin ang buhay natin spotless and blameless hanggang sa pagdating ni Lord? Yung Word of God ang makapag-preserve sa atin. We can be spotless and blameless if you know how to keep the command and apply it in our lives. Kung namumuhay tayo ayon sa pamantayan at lituntunin ng ating Panginoon, it keeps us to be spotless and blameless. Sabi po sa Psalm 119, if I keep your word into my heart, it keeps me not to sin. Kung pinamumuhay natin, chine-cherish natin ang salita ng Panginoon, ito ang mag-guard sa atin upang hindi magkasala sa ating Panginoon Diyos. That's why we need to keep the commandments of the Lord so that we can become blameless and spotless until the coming of our Lord and Savior, Jesus Christ. Ang sabi dito, tingnan niyo po, blessed are those whose ways are blameless, who walk according to the law of the Lord. Mapalad daw po ang bawat isa sa atin kung ang ating pamumuhay ay walang kapintasan. Paano mangyayari yon? If you know how to walk according to the law of the Lord. So yung pala ang susi. For us to walk blamelessly, for us to live blamelessly, we need to walk according to the word of the Lord. So mapalad daw kayo mga kapatid. Blessed are you when you walk blamelessly in the sight of the Lord. And how can we keep blameless? By continuously keeping and obeying the word of the Lord. By walking according to what the Bible says. At kung pinamumuhay natin, inilalakad natin, ina-applyan, then we become blameless in the sight of the Lord. It preserves our lives until the coming of Jesus Christ. Kaya yung pagtupad natin sa salita ng Panginoon ay napaka-importante mga kapatid. Hindi natin kinaliligtaan, but we always keep and we always hold on to the word of the Lord. Kaya nga napaka-importante po yun. And then next, ang sabi ni Paul kay Timothy, not to be arrogant, nor to put their hope in the world. Ang sabi niya kay Timothy, command those who are rich in this present world not to be arrogant, sabi niya. Nor to put their hope in wealth, which is so uncertain, but to put their hope in God, who richly provides us with everything for our enjoyment. Although Paul specifically referred this passage to those who are rich. Sinabi dyan, command those who are rich. Okay. Kung hindi naman kami, Pastor Nick, mayaman, hindi ba sa amin, so hindi kami dyan kasali? No. Kasi kung titignan natin, we can also become arrogant kahit hindi tayo mga mayaman tao. Isn't it? Ang pagiging arrogante natin is when you put your hope in what you have. In your wealth. In whatever you have. When you put your hope in your job,
in your money, in everything that you have, you are arrogant. No? Yun yung pagiging arrogante. Pag sinabi nating arrogante, yung para bang tinitingnan mo yung sarili mong mataas, yung lahat ng, yung para bang everything that you have, no? Yun po yung pagiging arrogante natin. You will become more boastful, yung puno tayo ng pride. Yun yung pagiging arrogant. And the Lord says not to be arrogant. Yes, most of the people who are rich become arrogant because they put always their hope in their riches. But even though we are not rich people, mga kapatid, we can also become arrogant by putting our hope in what we have. Although hindi man yung kayamanan everything, you can also put your hope in yourself, in your strength, in whatever you have. That's why, ang sabi ng Panginoon, put your hope not on these things, but put your hope in God. Because it is God who richly provides of everything that you have for your enjoyment. So, ibig sabihin pala nito, mga kapatid, lahat ng meron tayo ay galing sa Panginoon. At tayo magiging arrogante kung magpatuloy tayong magre-rely sa ating kayamanan on everything that we have in our lives. But instead, ang sabi ni Paul kay Timothy, and it's the same thing that God is telling you and me, but instead of putting your hope on what you have, on your wealth, on your job, on everything what you have, always put your hope in God. Amen. Because it is God who richly provides us with everything in our lives. Lahat pala ng meron tayo galing kay Lord. Everything that you enjoy in your life comes from God. Wala isa man sa inyong ini-enjoy sa buhay ninyo ay galing sa inyo. Ang sabi ng Panginoon, lahat ng mga enjoyment natin ay galing kay Lord. Lahat ng na-enjoy mo sa buhay mo, yan ay galing kay Lord. Because He is the God who richly provides for everything in our lives for our enjoyment. Kaya nga huwag nating kalimutan na ang Diyos ang susi ng lahat ng mga bagay na ating pong kinasisiyahan dito sa buhay. Because it is a God who always provides for our enjoyment. Ang sabi po ng Panginoon sa Jeremiah 17:7, but blessed is the man who trusts in the Lord, whose confidence is in Him. Ang confidence mo ba, kapatid, kay Lord? Yes. Hindi confidence sa trabaho mo, hindi confidence sa bangko mo, hindi confidence sa kalakasan mo. No. Your confidence is in God. Sabihin mo sa sarili mo yan. My confidence is in the Lord and I will trust the Lord only. Kasi napakaganda po yan. Because sabi nga natin, ang mga admonition ay mga paalala, mga babala. Kasi ibig sabihin, kaya tayo ini-admonish the Lord, posible na tayo po ay mag-fall sa mga ito. Kaya binabalalaan tayo ng Panginoon, pinaalalahanan tayo, kasi nakakalimot tayo. Sometimes, from time to time, imbis na mag-rely kay Lord, nag-rely tayo sa ibang bagay. No? From time to time, no, nagkakasala tayo. That's why, because we forgot things. Nadadala tayo ng mga bigat sa ating, ng mga dinadala natin sa ating buhay. That's why, if you put your confidence in the Lord and trust in the Lord, then I believe your life will be always be victorious in everything. Okay, then next, sabi na, He admonished Timothy to be rich in good deeds, to be generous, and willing to share. Command them to do good, to be rich in good deeds, and to be generous and willing to share. In this way, you are laying up treasures for themselves as a firm foundation for the coming age, so that they may take hold of the life which is life, truly life. Tayo mga believers of the Lord, mga kapatid, tayo ay pinaalalahanan, hinihikayat ng Panginoon na maging, sabi doon, maging mabuti, maging mayaman sa paggawa ng mabuti, at to be rich in good deeds, and to be generous and willing to share. So dito makakita natin, mga kapatid, that God calls us to let our light shine. Di ba sabi ng Panginoon, let your light shine so that people may see it. And how do we let our light shine? Sabi ni Jesus Christ, let your light shine so that people will see it, that out of your good deeds,
So, sa pamamagitan pala ng ating mga good deeds, sa mga bagay na ginagawa nating mabuti sa ating buhay, sa kapwa, ito ay nagsisilbing ilaw sa mga taong nasa paligid upang sila rin po ay sumampalataya sa ating Panginoon. And we are commanded here to do good. Okay? It means to say, in our lives, we are called by the Lord to do everything out of goodness. And to be rich in good deeds. Maging mayaman daw tayo. Although hindi tayo maging mayaman sa pasalapi o mayaman sa mga material na bagay, pero tinawag tayo maging mayaman sa paggawa ng mabuti. Okay? Kaya kapag sinabing sa'yo, mayaman ka ba? Yes. Yes. Kasi yung kayamanan mo hindi masusukat sa pera, but I am rich because I am called by God to be rich in good deeds. Mayaman ako sa paggawa ng mabuti. Amen. Kaya mayaman din tayo, mga kapatid. Huwag mo sabihing mahirap ka. Okay? So we are, sabi ni Paul, you are rich in good deeds. And then because you are rich in good deeds, you will become what? Generous. Ngayon, sabihin mo, paano ko magiging generous? Ito lang ang sahod ko. I will be willing to share. Ito lang ang sahod ko. Okay. Now sa time that, ito nga ang problema natin, mga kapatid. To be generous and to be willing to share, hindi nakasalalan sa bilang, sa dami. Kung meron ka. Kasi sabi nga natin, blessed are those who trust in the Lord, whose confidence is in Him. So ang kayamanan mo hindi dun sa meron ka. Ang kayamanan mo is the Lord. Okay, so ibig sabihin pala, mga kapatid, kung ganito lang katitingnan sahod mo, but if you know how to share, even maliit yan, and you are generous in giving to God sa tithes mo, do you think mauubusan ka? No. God will be also generous to bless you. Kaya siksik, liklik, umaapaw. Okay? Yung pag nagbigay ka, generously, willing, ibinabalik ni Lord yun sa iyo. No, binabalik din yun. Kasi kapag marunong tayong magbigay, tumulong sa kapwa, hindi ka mauubusan ng mga bagay na ibibigay mo. Hindi ka mauubusan sa mga bagay na itutulong mo. God will always provide for it para patuloy tayo maging generous at willing to give. Yan po yung susi dyan, mga kapatid. Kung gusto din natin na talagang pagpalain tayo ng Panginoon, hindi mo tingnan yan sa bilang o dami ng sahod mo o laki man ng sahod mo. Tingnan mo ang Diyos mo na napakayaman, na may-ari ng langit at lupa. No? Lahat ng ito ay pag-aari ng Diyos. Ganun kayaman ng Diyos natin. So, kung hindi siya magkukulang sa pag-provide sa atin. Kaya ang susi dito, babalik na naman tayo kanina, contentment. Contentment. Maging kontento tayo sa pagpapala ng Diyos. Kasi pag sinabi natin kontento tayo, alam natin, mga kapatid, na hindi tayo kinakapos sa ating buhay. Mamamangha kayo, mga kapatid, may mga tao, ganun lang ang sahod. Pero nagkulang ba sila? Hindi eh. May mga tao mayayaman, punong-puno ng problema, may utang pa rin. So, ibig sabihin, hindi doon ang susi sa dami o bilang, kundi kung paano tayo kayaman sa ating pananalig sa ating Panginoon Diyos. At patuloy na nagtitiwala, patuloy na umaasa sa Kanya. Kasi ang kayamanan natin ay hindi dito sa mga material, kundi ang tunay na kayamanan natin ay yung ating pagrelasyon sa ating Panginoon. And sabi doon, kapag you know how to do good, when you are rich in good deeds, when you become generous, when you are willing to share, and sabi doon, you are laying up what? Treasure for yourself as a firm foundation for the coming age. Sabi ko nga nung Friday, no? Sabi nga natin sa salita ng Panginoon, do not store up treasures here on earth, but store up treasures in heaven. Maging mayaman ka sa kalangitan. Amen. So when you are doing good, para bang nag-deposit ka niyan sa bangko mo sa kalangitan. Okay, na hindi mayanakaw, na neither moth, it cannot be destroyed, hindi pwedeng manakaw, okay, o na mawala, but then it is being kept in heaven. So yung account natin sa Panginoon Diyos, that is ready to be revealed on the coming age, is para bang
di-deposit tayo doon sa ating account na yan. You are laying up treasures for yourself, sabi doon. As a firm foundation for the coming age. At alam natin mga kapatid, na sabi nga natin, we are called to become rich in heaven, not to become rich in this world. At kaya napaka-importante that our trust, our confidence should always be in the Lord. We are to be generous in giving to God. We are be generous and willing to share whatever we have. Kaya nga, marunong tayo magtumulong, marunong tayo magbigay sa mga nangangailangan. And not reluctantly, but cheerfully. Okay, so yun po yung sinabi ng Panginoon. Ang sabi nga dito, do not forget to do good and to share. Bakit? Because such sacrifices, God is pleased. Maraming beses na gusto nating ma-please si Lord, malugod siya sa atin. We come here to please the Lord by worshiping Him with songs, no? We want to please God by giving our tithes and love offering to the Lord. Pero hindi lang po sa ganung bagay na malulugod natin ang Panginoon. When you know how to do good and you know how to share with people the things that they need, ito ay mga sacrifice na kalugod-lugod daw sa Panginoon Diyos. So, kapag patuloy tayo nagbibigay sa mga nangangailangan, we are sharing whatever we are able to share with them, at gumagawa tayo ng mga mabuting bagay sa mata ng Diyos, then these are sacrifices that is so pleasing in the sight of God. Then next, dalawa na lang and we end. God that has been entrusted to us. Ang sabi ni Paul kay Timothy, Timothy, guard what has been entrusted to your care. Lahat tayo pinagkatiwalaan. Maraming bagay na in-entrust sa inyo ang Diyos. Pinagkatiwalaan kayo ng buhay ninyo. This life belongs to God and it has been entrusted to you by the Lord. Okay, Jesus said you have to take care of this body. You have to take care of yourself kasi pinahiram yan ng Panginoon sa inyo. You take care of your body. Yung mga pamilya natin, in-entrust yan sa inyo. So that you may take care of them. So, lahat ng bagay, yung mga material na bagay na meron tayo, yung mga trabaho ninyo, pinag-entrust sa inyo, yung ebanghelyo, ito'y in-entrust sa atin ng Panginoon para what? Ibahagi. So, ingatan daw natin lahat yung mga bagay na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Kasi lahat ng yan ay pag-aari niya na pinagkatiwala lang sa iyo. And we are called to guard it and to care for it. Pangalagaan. I-care mo yung sarili mo. Kasi yan ay in-entrust ng Panginoon yan, yung buhay mo, yung katawan mo, pinagkatiwala yan sa Panginoon. So gawin mong mabuti. No? Guard it, sabi nga. At dahil tayo pinag-entrust ng Panginoon ng iba't ibang bagay dito sa ating buhay, we are called to become what? We are called to be good and faithful stewards of the things that God has entrusted to us. So maging mabuti daw tayo makatiwala sa mga bagay na pinagkatiwala sa inyo, Panginoon. Guard it always. Now, how do we guard? How do we guard and take care of the things that God has given us? By means of the Holy Spirit. Sabi ni Paul, guard the good deposit that was entrusted to you. Guard it with the help of the Holy Spirit. Kailangan natin ng banal na Espiritu ng Diyos, mga kapatid. Because without the power of God, without the Holy Spirit, we cannot really become good stewards of all the things that God has entrusted to us. Kaya kailangan natin ng banal na Espiritu ng Diyos na matutulong sa atin upang maging tapat tayo sa mga bagay na pinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon. That's why we need to rely on the Holy Spirit. So, guard with care those the things na ipinagkatiwala sa ating Panginoon. Mahalin natin lahat yan. Kasi yan ay pinagkatiwala. And then, sabi doon, because it has been entrusted to you, pagdating ni Lord, you will give account doon sa mga bagay na pinagkatiwala sa inyo ng Panginoon. You will give account on all these things. Haharap ka sa Panginoon, ano ginawa mo sa buhay mo? Ano ginawa mo sa katawan mo? Ano ginawa mo sa mga pamilya na inentrust sa inyo ng Panginoon? Ano ginawa sa mga blessings na yan na pinagkatiwala sa ating Panginoon?
Yung time, sinasayang ba natin ang oras? Time is precious, time is gold, sabi nga. So dapat pinapahalaga natin, we need to guard, we need to take care of time. So lahat ng bagay na meron tayo, ito'y inintas sa atin ng Panginoon, and we need to take care of them. We need to be good and faithful stewards of God. Yung bang pagdating ng Panginoon, ang inaasam nating marinig sa atin, welcome good and faithful servants. You become faithful stewards of the Lord. Yung maririnig natin ng ating mga pangalan na sinasambit ni Lord, naging mabuti kang katiwala. So praise be to the Lord. Kung tayo po, yung lahat tayo ay i-commend ni Lord pagdating natin na tayo po ihaharap sa Kanya at mag-account ng mga bagay na pinagkatiwalaan na sa atin. And then last, as I end, ano yun? Turn away from godless chatter and opposing ideas. Ano ba yung ibig sabihin ng godless chatter? Walang kabuluhang mga pag-uusap. Marites? Parang mga marites. Hindi nyo nga mapansin, yung mga usapan natin, gusto ni Lord godly. Yung pag-uusap natin dapat godly. Yung nagbe-benefit po tayo sa isa't isa. Kapag nagpipwentuhan tayo, di ba, sa isang grupo, di ba, ganyan. Dapat yung pinag-uusapan natin, nagbibigay pleasing kay God at nagbe-benefit ang bawat isa sa atin. Hindi yung isang tao ang pinag-uusapan natin kasi kung ano yung nawala yung tao doon, yun yung enjoy na enjoy tayo. Sometimes nag-enjoy tayo sa mga ganung bagay. Kaya nga. No? Sabi ko nga nung Friday, nauubos ang oras ng isang tao na kung ano-ano lang yung pinag-uusapan, no? Na walang kabuluhan. Pero sabi ni, turn away from all this godless chatter. Gusto ng Panginoon maging godly yung ating pag-uusap. Na nalulugod si Lord sa bawat kataga na lumalabas sa ating mga bibig. Mga kapatid, admonition nito yung pinapaalalahanan tayo kasi sometimes nakakalimot na tayo eh. We need to move away from coarse joking, yung sobrang mga joke. Ay, iwasan po natin yung mga ganyan. Yung mga hindi makabuluhang mga pag-uusap, yung unhallowed and profane words, empty and foolish talks. Sabi nga ni Paul. Huwag natin po. So it means to say, our conversation should be God glorifying. That glorify si Lord sa mga topic na pinag-uusapan natin. Hindi po mga marites ang pinag-uusapan natin. O yung mga malang bagay na walang kabuluhan na parang nahihiya si Lord na lumalabas sa pag-ibig natin ng mga anak. Beware of those words. Bakit? Sabi ni Lord, lahat ng mga words lumalabas sa bibig natin will be the same words you will be judged by God. Kaya nga dapat yung mga words na yan should always be what? Sabi nga, why we need to avoid godless chatter? Yung walang mga kabuluhan na hindi makasaysayan, na hindi nakakalugod sa Diyos, hindi nakaka-benefit sa tao. Bakit? Ano sabi ni Paul, ni Timothy? Avoid godless chatter because those who indulge in it will become more and more ungodly. Pag ganyan, parang habit mo na, lagi, yung ganung bagay, mga kapatid, it will indulge you to become more and more ungodly in your lives. No, parang gangrene. Ang gangrene kasi parang this is a mouth na parang kumakalat yan, no? As a mouth. And the same thing in our lives. It become a disease in our lives na hindi mo na kayang pagalingin yung bunganga mo dahil sa mga katagal na lumalabas sa bibig mo. Parang ma-addict ka na. Parang addict ka na sa kachichismis. Nagsasalita ka, parang part-time ng buhay mo. Hindi ka na makapabuhay na hindi naninira, hindi na nakagawa ng mga bagay na nakakapagsabi ng mabuti at maayos. But then we need to be careful on those words. Kasi pinaalaanan tayo. Ano sabi sa Ephesians? Do not let any unwholesome talk come out from your mouth.
but only what is what? Helpful. So lahat daw ng words na lalabas sa bibig natin should be wholesome, and it should be, ano? Sabi doon, helpful for building others. Ginagamit daw natin ang ating mga bibig to build up people's lives. And so that people will benefit on who listens to you. Yung kapag nagsasalita ka, naririnig nila yung sinasabi mo, nagbe-benefit sila doon sa sinasabi mo, nagbe-build up sila doon sa sinasabi mo. Hindi nasisira, hindi nadi-destroy sa pamagitan ng mga sinasabi natin. Kaya it should be God-glorifying, mga kapatid. Avoid godless chatter. Yung mga godless talk na walang kabuluhan, tikong mo na lang yung bibig mo, huwag ka na magsalita kung hindi naman mga maganda yung sasabihin mo. That's true. Mga kapatid, hindi po. Kaya nga kapag mamaya sa kainan natin, titignan ko yung pag-uusapan. Mga mamaya, hindi na magsasalita na. So, pwede naman magpentuhan, pero it should be God-glorifying and it will benefit us all. Okay, so, maganda naman yun. Meron din naman tayong pag-uusap habang tayo nag-enjoy sa pagkain. Okay, as I end, ano lahat? In one iklap, flee from the love of money and pursue godly virtues, find the good of the faith, and take hold of eternal life. Keep God's command without spot and blame. Not to be arrogant, nor to put their hope in heaven. Be rich in good deeds, generous and willing to share. God, what has been entrusted to us, turn away from godless chatter and opposing ideas. So praise be to the Lord. Salute po tayo lahat and let's end up in prayer as I close. Okay, so praise the Lord. So puliin natin ating Panginoon. Let's thank the Lord and let us pray. Father, we thank you, Lord, for another time of worship. Maraming salamat po sa iyong mga katagan, sa iyong mga salita na tinanggap namin, Panginoon, ang pagpapala. Ito ay mga admonition, Panginoon, bilang paalala sa amin, mga babala, O Lord, upang hikayatin pa kami lalo, Lord, upang makapamuhay na naayon po sa iyong mga salita, O Lord. Maraming salamat po sa mga katagan na yan, O Lord, na nagpaalala sa amin, O God. You continue to encourage us, Lord. You are warning us, O Lord, of all the things na dapat hindi namin gawin sa aming buhay, Lord. Patawarin mo kami, Ama, kung kami nakakalimot lagi, O Lord, sa mga bagay na gusto mong gawin namin sa aming buhay. Help us, O Lord, that we are able to live, O God, according to Thy ways, O Lord. That Your word will always be blameless and spotless in us, Lord. Hayaan mo po, Panginoon, that we are able to do what is good, Lord, to be rich in doing what is right, and that indeed we are willing to be generous in willing to share what we have, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat ng mga ito, Lord God. At sa aming pagwawakas, Ama, ay pagpalain mo po ang bawat isa sa amin. Kaya mo po, Panginoon, na patuloy mong hubugin, O Lord, ang aming mga puso at ang aming isipan upang ang aming mga buhay ay matransform bilang kawangis at kamukha ng aming Panginoong Jesucristo. Father, thank you, Lord God, for what you are doing in this church. Thank you, Father, for everything that you have done for us, Lord. At sa aming pagwawakas, nawa ang pagpapalong biyaya mo ay mapasa amin sa pangalan po ni Jesus. Tanggapin natin ang ating biyaya, taas natin ang ating mga kamay sa ating pagtatapos. Finally, brethren, be perfect, be good of comfort, be one mind, live in peace, and the God of love and peace shall be with you. God is able to make all grace abound toward you, that you, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. The grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, the communion of the Holy Spirit be with you all. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, our service has ended. May you go in peace with the love of our God, and God bless us all. Amen. Thank you, Pastor.